Kamusta? Magandang umaga. Last time, nagbigay ako ng tips paano makapasa sa theory test sa UK driving. Ngayon naman, magbibigay ako ng tips uli para naman sa hazard perception. Doon sa hazard perception, merong 14 videos doon. So, kailangan nyo maka 4 to 4 points para makapasa kayo. So, mag-download din kayo ng Driving Test Success, yung apps. And then, practicein nyo lang yung mga video clips doon. At malaki may tutulong sa inyo doon. Sa hazard perception, merong dalawang hazard. Yung static hazard, ito yung mga not moving. Yung mga kotse na nakaparada sa kalsada na hindi gumagalaw. Yung mga roadworks na alam mong hindi magkakos sa'yo ng hazard. Yun yung static. Yung developing hazard naman, ito yung mga sasakyan na halimbawa yung nakapark pero gagalaw siya, yung magpo-pull off siya, yung mag-move. O yung mga galing mga junction, yung mga galing minor road na magjo-join sa major road. Yung magkokos sa'yo ng hazard. Tapos yung mga roadworks din, yung iba gumagalaw, yung mga pedestrian na tumatawid ng kalsada. Yung mga hayop, kagaya ng mga kabayo, yung horse, yung dog, yung mga minsan may pusa na tumatawid. Basta lahat ng developing hazard na makikita mong magkokos sa'yo, yun yung developing hazard. Okay? Tapos, pag nakita nyo na may hazard, so mag-click kayo, mas maaga, mas maganda. Pero kailangan i-follow up nyo yung click ninyo. Wag naman yung sunod-sunod kasi pag sunod-sunod yung click ninyo, pwede kayong ma-flag ng system at hindi kayo makakuha ng points doon. So, ang highest points kapag mas maaga is 5 points. At kapag naman na-late ka ng click, 0 points ang makukuha mo. So, kailangan practice lagi, kahit nga, basta everyday practice kayo ng practice. And then, ano pa ba? Sa isang video din, may mga dalawang hazard doon. So, huwag kayo masyadong mag-relax. Kapag nakita nyo na yung hazard, akala nyo wala na. Pero minsan, mayroon pang lumalabas. Kaya focus kayo doon sa video lagi. So, yung hazard perception, parang nagdadrive lang din kayo ng kotse doon. So, parang chine-check yung observation nyo, yung paano kayo mag-react, yung mga pwedeng mga time na paano nyo ma-anticipate yung mga bagay na pwedeng mag-cause sa inyo. So, yun lang yung aking tips para sa hazard perception. At saka good luck sa inyo. Just relax lang pagkuha and see you on the road. Bye!